Chapter 34, Surat Sabah. Ang mga mamamayan ng As-Sabah o ang As-Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay sa Allah na siyang nagmamay-ari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. Sa kanya ang papuri sa kabilang buhay at siya ang tigib ng karunungan, ang lubos na nakababatid. Verse 2. Kanyang nalalaman ng anumang pumapasok sa kalupaan at anumang lumalabas mula roon at ang anumang bumababa mula sa kalangitan at ang anumang umakyat patungo roon at siyang maawain, ang mapagpatawad. Verse 3. Ngunit yaong mga di naniniwala ay nagsasabi, ang oras ay hindi darating sa amin. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, oo, sumpa man sa aking Panginoon, ito ay katiyakang darating sa inyong Allah ay maalam ng ghaib o di nakikita, hindi makaliligta o makakaalpas mula sa kanya ang kahit isang timbang ng munting bagay sa loob ng mga kalangitan at sa loob ng kalupaan o anumang higit na maliit kaysa riyan o higit na malaki maliban na ito ay nakatala sa isang malinaw na talaan. Verse 4. Upang kanyang gantimpalaan niya ang mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila yaong may kapatawaran at marangal na panustos. Verse 5. Ngunit yaong mga nagsisikap laban sa aming mga kapahayagan na nagtatangkang magdulot ng kabiguan, sila yaong mayroong mahapding parusa na likas na karimari-marim. Verse 6. At nakikita niya ang mga pinagkalooban ng kaalaman na ang anumang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay katotohanan at ito ay nagpapatnubay ng tungo sa landas ng ganap na makapangyarihan, ang kapuri-puri. Verse 7. At yung mga di naniniwala ay nagsasabi, kayo ba ay aming aakayin sa isang lalaking kay Muhammad? Magsasabi na inyo na kapag kayo ay malansang ng lubusang pagkalansag, kayo ay muling lilikhain bilang bagong nilikha. Verse 8. Siya ba ay naglubid ng kasinungalingan laban sa Allah? O siya ba ay may kabaliwan sa kanyang sarili? Ngunit ang mga di naniwala sa kabilang buhay ay nasa kaparusahan at malayong pagkaligaw. Verse 9. Hindi ba nila nakikita ang anumang nasa kanilang mga harapan at ang anumang nasa kanilang mga likuran mula sa mga kalangitan at kalupaan? Kung aming naisin sila, ay maaari naming hayaang lulunin ng lupa o ihulog sa kanila ang mga pira-pirasong nagmula sa langit. Katotohanan, naririto ang isang aya o palatandaan para sa lahat ng aliping nagbabalik loob sa Allah. Verse 10. At katiyakan aming ipinagkaloob kay David ang biyayang nagmula sa amin at aming sinabi, O mga bundok, inyong ulitin ang aming mga papuri na kasama niya at gayon din ang mga ibon at aming ginawang malambot para sa kanya ang bakal. Verse 11. Siya ay pinag-utusang gumawa ng kasuotang kalasag at sukatin ng wasto ang mga baluting singsing ng kalasag at magsigawa kayong lahat ng mga gawaing matuwid. Katotohanan, aking nakikita ang anumang inyong ginagawa. Verse 12. At kay Solomon aming itinalaga ang hangin, ang ihip nito sa umaga ay sukat ng isang buwang layo ng paglalakbay at ang ihip nito sa hapon ay sukat ng isang buwang layo ng paglalakbay. At aming pinangyaring umagos para sa kanya ang isang bukal ng katas ng bakal at kabilang sa mga jin ay naninilbihan para sa kanya sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. At sino man ang lumihis mula sa kanila sa aming kautusan, aming ipalalasap sa kanya ang parusa ng naglalagablab na apoy. Verse 13. Sila ay nagsigawa para sa kanya ng anumang kanyang nais, ng mga nagtataasang mga silid, mga imahid, mga tinggalang tulad ng mga tapayan at mga pukulan ng tubig, at aming sinabi sa kanila, magsigawa kayo o pamilya ni David ng may pasasalamat, subalit mangilan-ngilan lamang sa aking mga alipin ang mapagpasalamat.
verse 15 verse 14. At nang aming itakda para sa kanya kay Salomo ng kamatayan, walang ipinahiwatig sa kanila sa mga jin ng kanyang kamatayan, maliban sa isang maliit na uod ng lupa na ngumangat-ngat ng banayad sa kanyang tungkod. Kaya nang siya ay mahulog, naging malinaw sa mga jin na kung kanila lamang nababatid ang di nakikitang pangyayari, marahil sila ay hindi na natili sa kaaba-abang parusa. Verse 15, katiyakan nagkaroon para sa mga mamamayan ng Saba sa kanilang pinamamahayang puok ng isang aya, babala at paalala ang dalawang taniman ng hardin sa kanan at kaliwa, at sila ay pinagpayuhang magsikain kayo mula sa panustos ng inyong Panginoon at magpasalamat kayo sa Kanya. Mayroon kayong isang mabuting lupa at isang mapagpatawad na Panginoon. Verse 16, ngunit sila ay nagsilayo mula sa babala ng Allah, kaya aming ipinadala laban sa kanila ang salot ng baha na bumuhos mula sa patubigan, at aming hinalinhan ng dalawang hardin ng mga harding namumunga ng mapapait na bunga at tamarisko at mangilan-ngilan puno ng sidra. Verse 17, iyan ang aming ibinayad sa kanila na sanin ng kanilang hindi paniniwala, at hindi kami nagbabayad ng ganyan maliban sa mga di naniniwala. Verse 18, at aming inilagay sa kanilang pagitan at sa pagitan ng mga bayang aming pinagpala ang maraming abot-tanaw na bayan, at aming itinakda para sa kanila roon ang layo ng paglalakbay, at nagsasabing magsipaglakbay kayo roon sa mga bayang ito ng matiwasay sa gabi at sa araw. Verse 19, ngunit sila ay walang pakundangang nagsabing, aming Panginoon, gawin mong malayo ang pagitan ng aming mga paglalakbay, at kanilang minali ang kanilang mga sarili, kaya sila ay aming ginawang bilang mga salaysay upang kapulutan ng aral, at sila ay aming nilansag ng ganap na pagkakalansag katotohanan. Naririto ang mga aya o babala para sa bawat matiisin at mapagpasalamat. Verse 20, at katiyakan napatunayan ni Iblis o Satanas ang kanyang inaakala laban sa kanila na sila ay iligaw, kaya sila ay sumunod sa kanya maliban sa isang matatag na pangkat mula sa mga naniniwala. Verse 21, at si Iblis ay walang kapangyarihan sa kanila malibang ito ay naitakda na upang aming ipakita kung sino ang naniniwala hinggil sa kabilang buhay mula sa sino mang may agam-agam tungkol dito, at ang iyong Panginoon ay tagapagbantay sa lahat ng bagay. Verse 22, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, manawagan kayo sa inyong mga kinikilala o itinuturing bilang mga Diyos bukod sa Allah. Sila ay walang taglay kahit nakatiting na timbang ng kapangyarihan sa mga kalangitan o sa kalupaan, at sila ay wala ni isa mang kabahagi sa kanya roon, at wala ni isa mang umaalalay para sa kanya mula sa kanila. Verse 23, ang pamamagitan sa kanya ay walang ibubungang buti maliban para sa sinumang kanyang pinahintulutan, at yaong mga naghihintay hanggang kapag ang ligalig ay maglaho mula sa kanilang mga puso, sila ay magsasabi sa isa't isa, ano ang sinabi ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi ang katotohanan, at siya ang kataas-taasan ng dakila. Verse 24, sabihin, sino ang nagbigay ng panustos para sa inyo mula sa mga kalangitan at kalupaan? Sabihin mo, ang Allah at katotohanan. Sino kaya kami o kayo ang nasa patnubay o ang nasa hayag na pagkaligaw? Verse 25, sabihin, kayo ay hindi tatanungin tungkol sa anumang aming mga nagawang kasalanan, at hindi rin kami tatanungin tungkol sa anumang inyong ginawa. Verse 26, sabihin, titipunin tayong lahat ng ating Panginoon ng sama-sama sa araw ng paghuhukom. Pagkaraan, siya ay maghuhukom sa ating pagitan ng makatotohanan, at siya ang maalam na hukom. Verse 27, sabihin, ipakita ninyo sa akin ang katibayan niya ang mga iniaakibat ninyo sa kanila bilang mga katambal, ngunit
Wala nga, sapagat siya ang Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Verse 28, at ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo maliban para sa buong sangkatauhan bilang isang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala. Ngunit karamihan sa tao ay hindi nakakaalam nito. Verse 29, at sila ay nagsasabing, kailan ba itong pangako ang araw ng paghuhukom, kung tunay nga kayo ay makatotohanan. Verse 30, sabihin, ang pakikipagtipan para sa inyo isang araw na hindi ninyo maiuurong ng pabalik kahit isang oras o inyong maiuusog ng pasulong. Verse 31, at iyaong mga naniniwala ay nagsasabi, kami ay hindi maniniwala sa Quran. At yaong mga di naniniwala ay nagsasabi, kami ay hindi maniniwala sa Quran na ito o anong pamang kapahayagan na una rito, ngunit kung iyo lamang makikita kapag ang mga mapagawa ng kamalian ay ihaharap sa kanilang Panginoon, kanilang ipagkakaila ang pananalita ng isa't isa. Yaong mga naging mahina ay magsasabi sa mga nagmamalaki, kung hindi lamang dahil sa inyo, marahil kami ay naging mga di naniniwala. Verse 32, at ay kung hindi lamang dahil sa inyo, marahil kami ay naging mga naniniwala. Verse 32, yaong mga nagmalaki ay nagsasabi sa mga mahihina, kayo ba ay aming hinadlangan mula sa patnubay, pagkaraan ito ay dumating sa inyo? Hindi namin ginawa ang gayong paghadlang sa inyo, bagkus kayo ay sadyang mga mapagawa ng kabuktutan. Verse 33, at yaong mga mahihina ay nagsasabi sa mga nagmalaki, ngunit ito ang siya ninyong mga balakin sa gabi at araw ng inyong ipag-utos sa amin na talikdan ng Allah at mag-akibat ng mga kapantay sa Kanya, at bawat isa sa kanila ay kinubli ang pagsisisi kapag kanilang nakita ang parusa, at aming lalagyan ng pagsisisi kapag kanilang nakita ang parusa, at aming lalagyan ng sakal na bakal ang mga liig niya ang mga di naniniwala. Hindi ba sila ay pinagbayad lamang para sa anumang kasamang kanilang laging ginagawa? Verse 34, at walang tagapagbabalang sugo na aming ipinadala sa isang bayan maliban na ang mga mamamayan na kaririwasa rito ay nagmamalaking nagsasabi, kami ay hindi naniniwala sa anumang mensaheng ipinadala sa iyo. Verse 35, at sila ay nagsasabi ng may pagmamayabang, kami ay nakahihigit sa rami ng yaman at sa bilang ng mga anak, at kami ay hindi maparurusahan. Verse 36, sabihin, katotohanan aking Panginoon, ang siyang nagpapalawig ng panusto sa sino mang kanyang naisin, at siyang naghihigpit din nito, ngunit karamihan sa tao ay hindi nakaaalam nito. Verse 37, at hindi inyong yaman o ang inyong mga anak ang makapaglalapit sa inyo sa amin, kundi ang isang naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, ang tunay na makapagpapalapit sa amin. Kaya sila yaong mga iba yung gantimpala para sa anumang kanilang ginawa, at sila ay nasa nagtataasang bulwagan ng paraiso, ligtas at panatag. Verse 38, at yaong mga nagsisikap laban sa aming mga aya, kapahayagan upang magdulot ng kabiguan, sila ay dadalhin sa kaparusahan upang manatili roon. Verse 39, sabihin, katotohanan ng aking Panginoon ay nagpapalawig ng panustos para sa sino mang kanyang naisin sa kanyang mga alipin, at siyang naghihigpit din nito para sa kanya, at anumang bagay na inyong gugulin para sa kanyang landas, ito ay kanyang papalitan, at siya ang pinakamahusay sa mga tagapagpanustos. Verse 40, at alalahanin ng araw na sila ay kanyang titipunin ng sama-sama, pagkaraan ay kanyang sasabihin sa mga anghel, hindi ba ang mga taong ito ay dating sumasamba sa inyo? Verse 41, sila ang mga anghel ay magsasabi, luwalhati sa iyo o Allah, ikaw ang aming tagapangalaga sa halip na sila. Bagko sila ay dating sumasamba sa mga jin, karamihan sa kanila ay mapagpaniwala sa kanila sa mga jin.
Verse 42, kaya sa araw na iyon ng paghuhukom, walang sino man sa inyo ang may kakayanang magbigay buti o magdulot ng pinsala sa isa't isa. At aming pagsasabihan yaong mga gumawa ng mga kamalian, lasapin ninyo ang parusa ng apoy na lagi ninyong itinatakwil. Verse 43, at kapag ang aming mga aya o kapahayagan ay binigkas sa kanila bilang malilinaw na katibayan, sila ay nagsasabi ito ay sa ano pa mang dating sinasamba ng inyong mga ninuno. At sila ay nagsasabi, ito ang Quran ay isang nilubid na paghuhuwad, at yaong mga di naniniwala ay nagsasabi tungkol sa anumang katotohanan ng dumating sa kanila, ito ay isang malinaw na salamangka. Verse 44, at wala kaming ipinagkaloob sa kanila mula sa mga kasulatan na maaari nilang pag-aralan upang magpatunay sa kanilang mga sinasabi, at hindi kami nagpadala sa kanila o Muhammad ng una sa iyo ng isa mang tagapagbabala. Verse 45, at yaong nauna sa kanila ay nagtakwil, at sila mga mamamayan ng Maka ay hindi nakaabot ng kahit ikasampung bahagi ng anumang aming ipinagkaloob sa kanila, ngunit sila mga naunang mamamayan ay nagtakwil sa aking mga sugo, kaya pagmasdan mo kung gaano katindi ang aking puot. Verse 46, sabihin, ako ay nagpapayo lamang sa inyo ng isang mahalagang bagay, na kayo ay nararapat na manindigan para sa Allah. Inyong hanapin ang katotohanan ng magkasama o sarilinan, at pagkaraan kayo ay mag-isip. Ang inyong kasamahang si Muhammad ay walang anumang taglay na kabaliwan sa sarili. Siya ay isang tagapagbabala para sa inyo bago dumating ang isang matinding parusa. Verse 47, sabihin, anumang kabayarang maaari mong hingin sa inyo, ito ay para sa inyo, sapagkat ang aking kabayaran ay nagmumula lamang sa Allah, at siya ang saksi sa lahat ng mga bagay. Verse 48, sabihin, tunay na ang aking Panginoon ay nagtanghal ng katotohanan, siya ay maalam sa mga di nakikitang bagay o pangyayari. Verse 49, sabihin, ang katotohanan ay dumating na, at ang kabulaanan ay hindi maaaring magpanimula o lumikha pa ng anuman at ulitin ito ng muli. Verse 50, sabihin, kung ako man ay naligaw, katiyakan ako ay naliligaw laban sa aking sariling kapariwaraan. Ngunit kung ako ay patnubayan, ako ay dahil sa anumang ipinahayag ng aking Panginoon sa akin, katotohanan, siya ay lubos na nakaririnig ang malapit. Verse 51, at kung iyong makikita ang isang tagpo sa kabilang buhay, kapag sila ay naliligalig sa katotohanan na tunghayan, ngunit sila ay walang paraang makatakas, at sila ay hahablutin mula sa malapit na puok. Verse 52, pagkaraan nito, sila ay magsasabi, kami ay naniniwala rito, ngunit paano pa nga nila maaabot ang iman mula sa isang malayong puok. Verse 53, at katiyakan sila ay hindi naniniwala rito noon pa man, sapagkat sila ay nanghuhula lamang tungkol sa ghaib, mga hindi nakikita mula sa isang malayong puok. Verse 54, at ang pampigil upang sila ay magbalik loob ay inilagay sa kanilang pagitan at sa anumang kanilang pinagnanasaan, tulad ng ginawa sa kanilang mga kauring o kapwa-tao noong una. Katotohanan, sila ay nasa matinding pag-aalinlangan, sila ay nasa matinding pag-aalinlangan o lubhang pagtakwil.